Ang unang narinig ni Elian ay ang nakabibinging langit-ngit ng bakal na pinipilipit, kasunod ang basag na tunog ng salamin na sumasabog sa paligid niya. Pagkatapos noon, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan na binabasag lamang ng mabigat na patak ng ulan sa bubong ng kanilang tumaob na sasakyan. Nasaan siya? Ano ang nangyari? Leah. Ang kanyang sigaw ay halos mabasag sa kanyang lalamunan, puno ng takot na hindi niya inaasahang mararamdaman kailanman. Leah, nasaan ka? Kinapa niya ang kadiliman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawi ang mga piraso ng basag na salamin at yupi-yuping bakal. Ang amoy ng gasolina at basang lupa ay sumusulasok sa kanyang ilong, humahalo sa malamig na hangin ng bagyo. Elian. Isang mahinang ungol ang nagmula sa kanyang tabi. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit panandalian lamang. Buhay si Leah. Pero gaano kalala ang lagay niya. Sa gitna ng bagyo, sa isang lugar na walang signal at malayo sa kabihasnan, ang kaligtasan ay isang marupok na bagay. Pinilit nilang gumapang palabas ng wasak na sasakyan. Ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa kanilang balat. Ang hangin ay humahagupit na tila galit na galit. Basang-basa sila at nanginginig sa ginaw. Ang kanilang mga damit ay puno ng putik at dugo mula sa maliliit na sugat. Kailangan nating humanap ng masisilungan. Sigaw ni Elian upang marinig sa gitna ng ugong ng hangin. Inakbayan niya si Leah, na halatang nahihirapan sa paglalakad dahil sa pilay sa kanyang paa. Naglakad sila ng walang tiyak na direksyon sa loob ng kung ilang oras. Ang bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa maputik na lupa at sa humahampas na hangin. Ang gubat sa paligid nila ay tila buhay. Ang mga puno ay yumuyuko at umiingit na parang mga higanteng nasasaktan. Pakiramdam ni Elia yan ay may mga matang nakamasid sa kanila mula sa kadiliman, naghihintay sa kanilang pagbagsak. Sa wakas, sa gitna ng makapal na hamog at ulan, may naaninag silang liwanag. Isang maliit na nayon ang unti-unting lumitawa. Nakakubli sa pagitan ng matatayog na bundok. Baryo Malamon. Ang pangalan ay nakaukit sa isang lumang arkong kahoy na tila babagsak na anumang oras. Kakaiba ang katahimikan ng nayon. Sa kabila ng bagyo, ang mga bahay na gawa sa pawid at kawayan ay tila matatag, hindi natitinag ng hangin. Walang tao sa labas, ngunit may usok na lumalabas sa mga chimenea, isang senyales ng buhay. Tao po. Sigaw ni Elian, ang kanyang boses ay paos at desperado. Kailangan po namin ng tulong. Bumukas ang pinto ng pinakamalaking bahay sa gitna ng nayon. Isang matandang babae ang lumabas. May hawak na lampara. Ang kanyang buhok ay purong puti, nakapusod ng maayos. At ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng katandaan. Ngunit may taglay na kakaibang amo. Diyos ko! Bulalas ng matanda. Mabilis na lumapit sa kanila sa kabila ng ulan. Anong nangyari sa inyo mga anak? Halika kayo, pumasok kayo dali. Sa loob ng bahay mainit at maliwanag. Agad silang inasikaso ng matanda na nagpakilalang si Lola Tala. Binigyan sila ng tuyong damit at mainit na sabaw. Iba pang mga taga-nayon ang dumating, tahimik na tumutulong, nag-aabot ng mga kumot at gamot na gawa sa halaman. Salamat po, Lola Tala, sabi ni Leah. Ang kanyang boses ay mahina pa rin ngunit puno ng pasasalamat. Hindi namin alam kung saan kami pupulutin kung hindi namin nakita ang baryo ninyo. Ngumiti si Lola Tala, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata. Ngunit tila hindi lubusang pumawi sa lamig na nararamdaman ni Elian. Wala iyon, Hija.
Dito sa Baryo Malamon, hindi kami tumatalikod sa mga nangangailangan. Lalo na sa mga may busilak na puso na tulad ninyo. Napansin ni Elian ang kakaibang tingin ng matanda kay Leah. Isang tingin na parang sumusuri, nagtatasa. Sa isang sulok ng silid, may isang lalaking nakahiga sa isang papag. Balot na balot ang kanyang katawan ng mga bendahe at ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Sino siya? Tanong ni Elian. Ang kanyang pagiging albularyo ay agad na napukaw. Si Kel, sagot ni Lola Tala. Ang kanyang boses ay bahagyang lumungkot. Natagpuan din namin siya sa gubat ilang araw na ang nakakaraan. Malala ang kanyang mga sugat, tila inatake ng mababangis na hayop. Ginagawa namin ang lahat ngunit nilapitan ni Leah ang lalaki. Ang kanyang likas na pagiging manggagamot ay nangingibabaw sa kanyang sariling pagod. Maaari kaming tumulong. Pareho kaming manggagamot. Tila lumiwanag ang mukha ni Lola Tala. Talaga? Hulog kayo ng langit mga anak. Habang abala si Leah sa pagsusuri kay Kael, lumapit si Elian sa bintana. Sa labas, ang bagyo ay lalo pang lumakas. Ang ulan ay parang pader na humaharang sa anumang tanawin palabas ng nayon. Lola Tala, tawag ni Elian. Hindi inaalis ang tingin sa labas. May telepono po ba kayo rito? O radyo? Kailangan naming tumawag ng tulong para sa sasakyan namin at para masabihan ang pamilya namin. Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang matanda. Nang lumingon si Elian niyan, nakita niya ang isang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Lola Tala. Isang halo ng awa at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Wala kaming kuryente dito, hiho, lalo na't may bagyo. Malumanay na sabi ni Lola Tala. At ang tulay na tanging daan palabas ng baryo, nabalitaan na namin kanina na inanod na ito ng baha. Lumapit ang isang lalaking taga-nayon, nakatayo sa tabi ni Lola Tala. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon habang nakatingin kay Elian. Huwag na kayong mag-alala sa pag-alis, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at tiyak. Sa ngayon, dito na muna kayo. Hindi na kayo makaaalis. Kinilabutan si Elian. Hindi ito isang imbitasyon. Ito ay isang pahayag, isang hatol. Tumingin siya kay Leah. Naabala pa rin sa pasyente. Walang kamalay-malay sa panganib na unti-unting sumasakal sa kanila. Sa labas, ang hangin ay umuungol na parang isang higanting gutom. At sa loob, ang mga ngiti ng mga taga-nayon ay tila lalong humihigpit. Para kay Leah, ang Baryo Malamon ay isang kanlungan. Sa gitna ng unos at trahedya, tinanggap sila ng mga estranghero ng walang pag-aalinlangan. Ang init ng sabaw na humaplos sa kanyang lalamunan ay kasing init ng pagtanggap na naramdaman niya mula kay Lola Tala at sa iba pang mga taga-nayon. Ang pagod at sakit mula sa aksidente ay tila nabawasan ng kanilang kabutihang loob. Dahan-dahan lang, Hija, paalala ni Lola Tala habang tinutulungan siyang umupo sa isang silyang gawa sa yantok. Masakit pa ba ang paa mo? Medyo na lang po, Lola. Maraming salamat po sa lahat, sagot ni Leah. Isang matapat na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Habang si Elian ay abala sa pagmamasid sa paligid na may bahid ng pagdududa, pinili ni Leah na magtiwala. Ito ang kanyang likas na ugali. Ang hanapin ang kabutihan sa bawat tao, ang maniwala na ang tulong ay dumarating sa mga panahong kailangan. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kalyo na nabuo mula sa maraming taon ng paghahalo ng mga halamang gamot at pag-aalaga sa mga may sakit.
Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa lalaking nakaratay na si Kyle. Maingat niyang sinuri ang mga sugat nito. Hindi ito ordinaryong kalmot ng hayop. Ang mga hiwa ay malalim at tila sinadya. Kailangan nating linisin ito ng maigi, bulong niya kay Elian. Maaari itong maimpeksyon. Habang naghahanda si Leah ng mga pinakuluang dahon ng bayabas para ipanlinis sa sugat, naupo sa kanyang tabi si Lola Tala. Mahusay kang manggagamot, Hija, puri ng matanda. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng lampara. Bihira na ang mga kabataang may kaalaman sa mga sinaunang paraan ng panggagamot. Ito po ang ipinamana sa akin ng aking lola, kuwento ni Leah. Para sa kanya, ang paggagamot ay hindi lang tungkol sa pagpapagaling ng katawan, kundi pati na rin ng kaluluwa. Tumango si Lola Tala, tila lubos na sumasang-ayon. Isang matandang kaluluwa sa isang batang katawan. Iyan ka, Hija. Alam mo, ang aming baryo ay pinoprotektahan ng isang makapangyarihang espiritu. Ang lupa mismo ang nagbibigay sa amin ng lakas at masaganang ani. Kapalit, inaalagaan na namin ito at binibigyan ng pasasalamat. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Leah habang nakikinig sa kwento ng matanda. Para sa kanya, ang pananampalatayang iyon ay maganda at dalisay. Nang maglaon, lumapit si Elian. Ang kanyang mukha ay seryoso. Leah, kailangan nating mag-usap, sabi niya sa mahinang boses. Inilayo niya ito ng kaunti mula sa mga taga-nayon. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Ang mga tao, ang mga ngiti nila, parang may tinatago. At ang sinabi nila tungkol sa tulay, tang pamamamaniptang. Parang masyadong madali nilang tinanggap na hindi na tayo makaaalis. Kumunot ang noo ni Leah. Elian, ano ka ba? Kakaligtas lang natin sa isang aksidente. Tinulungan nila tayo. Hindi ba pwedeng maging mapagpasalamat muna tayo bago ka magduda? Hindi ito pagdududa, Leah. Ito ay pag-iingat. Giit ni Elian. Nakita mo ba ang mga simbolo sa labas? At ang paraan ng pagtingin nila sa'yo? May mali dito. Siguro ay pagod ka lang. Malumanay na sabi ni Leah. Hinawakan ang braso ng kasintahan. Magpahinga muna tayo. Bukas, kapag tumila na ang ulan, mas magiging malinaw ang lahat. Bumuntong hininga si Elian. Halatang hindi kumbinsido, ngunit hindi na nakipagtalo pa. Gabi. Ang bagyo sa labas ay patuloy sa kanyang pananalasa. Binigyan sila ng isang maliit na silid sa bahay ni Lola Tala para makapagpahinga. Habang si Eliano yan ay hindi mapakali. Agad namang nakatulog si Leah. Dala ng pagod. Ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi naging mahimbing. Sa kalaliman ng gabi, nagising siya sa isang kakaibang tunog. Isang himig, isang oyaye o kantang pampatulog. Ngunit ang tono nito ay malungkot at nakakakilabot. Ang mga boses ay nagmumula sa labas. Marami sila, sabay-sabay na umaawit sa isang lengguwaheng hindi niya maintindihan. Dahan-dahan siyang bumangon, nag-iingat na hindi magising si Elian. Sumilip siya sa maliit na siwang ng bintanang gawa sa kapis. Ang kanyang nakita ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Sa gitna ng plaza, sa kabila ng malakas na ulan, ang lahat ng mga taga-nayon ay naglalakad sa isang prosesyon. Bawat isa ay may hawak na sulo. Ang apoy ay sumasayaw sa gitna ng kadiliman. Naglalakad sila patungo sa direksyon ng madilim na gubat. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Habang ang malagim na awit ay patuloy na lumalabas sa kanilang mga labi.
Nangunguna sa prosesyon si Lola Tala. Ngunit bago siya tuluyang pumasok sa gubat, huminto siya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang ulo ay eksaktong nakaturo sa direksyon ng bintana kung saan nagtatago si Lia. At sa gitna ng dilim at layo, tila nagtama ang kanilang mga mata. Isang ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Lola Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, sa ilalim ng liwanag ng mga sulo, ang ngiting iyon ay hindi na nagmistulang mabait. Ito ay gutom. Ito ay mapanlinlang. Ito ay hindi mapakali si Elena Alyan. Ang imahe ng prosesyon sa gitna ng bagyo, ang nakakakilabot na awit, at ang nangngiti ni Lola Tala na ikinuwento sa kanya ni Lia ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Paano nagagawang matulog ng mahimbing ni Lia sa kanyang tabi? Ang payapang paghinga nito ay kabaligtaran ng nagwawalang kaba sa kanyang dibdib. Kailangan niya ng mga sagot. Kailangan niyang malaman kung ano ang tinatago ng nayong ito. Maingat siyang bumangon. Bawat kilos ay kinakalkula upang hindi makalikha ng ingay. Ang sahig na kawayan ay umugit ng bahagya at napahinto siya. Pinakikiramdaman kong nagising si Lia. Nang manatili itong tulog, nagpatuloy siya. Ang pagbukas niya sa pinto ay parang isang walang hanggang proseso. Bawat milimetro ng paggalaw ay sinasabayan ng ugong ng hangin sa labas na nagsilbing takip sa anumang tunog na kanyang malilikha. Nang sa wakas ay makalabas siya, sinalubong siya ng malamig at basang hampas ng hangin. Ang baryo malamon sa gabi ay ibang-iba. Ang mga bahay na kanina'y tila magigiliw na kubo ay ngayoy mga aninong nakatitig sa kanya. Mga itim na butas na bintana na parang mga matang mapanuri. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na paminsan-minsan ay sumisilip sa makakapal na ulap. Sinimulan niyang maglakad. Maingat ang bawat yapak sa maputik na lupa. At doon niya nakita ang mga ito, mas malinaw kaysa kanina. Ang mga simbolo, nakasulat ang mga ito sa bawat poste ng mga bahay, sa mga puno ng malalaking puno, at maging sa mga batong nakahanay sa daan. Isang kakaibang simbolo na hindi niya pa nakikita kailanman. Parang isang espiral na may matutulis na dulo, tila isang nakapulupot na ahas o isang bibig na handang manakmal. At ang ginamit na pansulat, may isang simbolo sa isang puno ng akasya na malapit sa kanya. Pinangungunahan ng kuryosidad, dahan-dahan niyang inabot ito. Idinikit niya ang dulo ng kanyang daliri sa maitim na marka. Malagkit pa. Hindi pa ito ganap na tuyo. At ang amoy, ang pamilyar na amoy ng natuyong dugo. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Tila napaso. Dugo. Ang buong baryo ay pinalilibutan ng mga simbolong gawa sa dugo. Narinig niya ang isang kaluskos. Agad siyang nagtago sa likod ng isang malaking tapayan ng tubig. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang dalawang lalaking taga-nayon na tahimik na naglalakad. Hindi sila nag-uusap. Hindi sila naglalakad na parang ordinaryong mga taong nagpapatrolya. Tila sila ay mga multong lumulutang sa putik. Ang kanilang mga mata ay walang tigil sa pag-scan sa kadiliman. Mga bantay. Nang makalayo ang mga ito, nagpatuloy si Elian. Ang kanyang atensyon ay napunta sa isang malaking istruktura sa dulo ng nayon. Isang kamalig o bodega na mas malaki kaysa sa mga bahay. Walang mga bintana ito at ang pintong gawa sa makapal na kahoy ay saradong-sarado. Dito mas makakapal at mas marami ang mga simbolong nakapinta. Tila ito ang sentro ng lahat. Dahan-dahan siyang lumapit, sinusubukang silipin kung may anumang siwang.
Grrr! Isang malalim na ungol ang nagpatigil sa kanya. Mula sa tabi ng kamalig, isang itim na aso ang biglang sumulpot mula sa dilim. Mas malaki ito kaysa sa karaniwang aso. Ang mga mata nito'y nagbabaga-baga sa liwanag ng buwan. Ang mga balahibo nito sa batok ay nakatayo. Isang malakas at galit na tahol ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Mas malakas pa sa kulog. Napaatras si Elian. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang tahol ng aso ay tiyak na narinig ng buong baryo. Sino yan? Isang boses ang tumawag mula sa likuran niya. Paglingon niya, isang lalaking taga-nayon ang nakatayo roon. Ang parehong lalaki na nagsabing hindi na sila makaaalis. May hawak itong itak. Hindi ito nakatingin sa kanya ng may galit, kundi ng may malamig na awtoridad. Naligaw lang ako, palusot ni Elian niyan. Itinaas ang kanyang mga kamay. Hinanap ko lang ang palikuran. Hindi nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Elian patungo sa kamalig at pabalik. Ang palikuran ay nasa likod ng bahay ni Tala. Sabi nito ang boses ay kalmado ngunit may diin. Bumalik ka na roon. May mga lugar na hindi para sa mga dayo. Ang mga salitang iyon ay isang malinaw na babala. Walang lugar para sa pakikipagtalo. Tumango si Elian, pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. At dahan-dahang tumalikod. Habang naglalakad siya pabalik, ramdam niya ang mga mata ng lalaki at ng aso na nakatitig sa kanyang likuran. Nang makabalik siya sa kanilang silid, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Ligtas siya sa ngayon, ngunit ang katiyakan na may mali sa lugar na ito ay nakatanim na ng malalim sa kanyang isipan. Napansin niya ang isang bagay. Ang kanyang backpack na naglalaman ng kanilang mga gamit medikal ay bahagyang nakabukas na iwan sa tabi ng higaan. Naalala niyang isinara niya ito ng mahigpit kanina. Agad niya itong binuksan at hinalughog ang laman. Nandoon pa ang mga bendahe. Nandoon pa ang mga bote ng herbal na langis. Nandoon pa ang mga dahon at ugat na gamot. Ngunit may nawawala. Nawawala lahat. Ang maliit niyang scalpel para sa paglilinis ng sugat, ang surgical scissors, ang multi-tool na may maliit na kutsilyo, lahat ng matutulis na kagamitan. Bakit? Bakit nila kukunin ang mga iyon? At habang nakatitig siya sa walang laman na kompartimento ng kanyang bag, napagtanto niya ang katotohanan na nagpapanlamig sa kanyang buong katawan. Hindi sila ninanakawan. Sila ay dinidisarmahan. Nang ngiti ng isang mangkukulam. Nagsimula ito sa isang mahinang ugong, tila may dambuhalang makinang gumagana sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, ang mahinang pagyanig-yanig. Ang sahig na kawayan ay nagsimulang manginig, ang mga dingding ay umugit, at ang mga nakasabit na gamit sa kusina ay nagsimulang magbanggaan, lumilikha ng isang nakakataranta at matinis na tunog. Lindol. Elian! Sigaw ni Lia. Agad na napabangon at napakapit sa braso niya. Dapa! Utos ni Elian. Hinila si Lia pababa sa sahig. Ang kanilang mga katawan ay nakadikit sa malamig na kawayan. Pinrotektahan niya ang ulo ni Lia gamit ang kanyang mga braso habang ang buong bahay ay yumayanig ng mas malakas. Ang mga tunog sa labas ay nakakatakot. Ang inggit ng mga puno, ang kalabog ng mga bagay na nahuhulog, at ang ugong mula sa kailaliman ng lupa na lalong lumalakas. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig nila mula sa kabilang silid. Isang ungol na puno ng purong takot. Si Kael. Dumating na, halinghing ng lalaki. Nagugutom na siya. Parating na.
Nang sa wakas ay huminto ang pagyanig, ang naiwan ay isang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang bumangon sina Elian at Leah. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig pa rin. "Ayos ka lang?" tanong ni Elian. Tumango si Leah. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki pa rin sa takot. Ngunit ang mas nakapagtataka ay ang reaksyon sa labas. Walang sigawan, walang mga taong nagpapanik. Nang sumilip si Elian sa bintana, nakita niya ang mga taga-nayon na nagsisilabasan sa kanilang mga bahay. Hindi para tumakbo, kundi para suriin ang pinsala ng may kahinahunan, na parabang ang paglindol ay isang pangkaraniwang abala lamang. Lumabas si Lola Tala mula sa kanyang silid, walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. "Ayos lang kayo mga anak, ganyan talaga dito. Ang lupa ay may sariling pintig ng puso. Minsan, ito ay bumibilis." Ang kanyang paliwanag ay masyadong kalmado, masyadong simple. Hindi nito napawi ang takot na nararamdaman ni Elian. Ang gabi ay lumalim, ngunit walang sino man sa kanila ang nakatulog. Bawat kaluskos, bawat ugong ng hangin ay nagpapakaba sa kanila. At pagkatapos, narinig nila ito. Isang sigaw. Isang sigaw na pumunit sa katahimikan ng gabi. Ngunit hindi ito sigaw ng tao. Ito ay isang paos at desperadong iyak ng isang hayop na nasa bingit ng kamatayan. Sinundan ito ng isang kakaibang pagaspas, tila tunog ng isang malaking ibon na lumilipad ng mababa. Agad na tumayo si Elian at sumilip sa bintana. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Sa liwanag ng buwan na sumisilip mula sa mga ulap, nasaksihan niya ang isang tanawin mula sa pinakamasamang bangungot, sa gitna ng bukirin kung saan nakatali ang iilang kalabaw at kambing. May isang nilalang na lumilipad. Ito ang kalahating katawan ng isang babae. Ang mahaba at magulod nitong buhok ay inililipad ng hangin. Mula sa likod nito ay may nakausling malalapad at tila paniking mga pakpak. Ang bituka at lamang loob nito ay nakalawit mula sa baywang, sumasayaw sa hangin. Isang manananggal. Ang nilalang ay bumulusok pababa sa isang kambing. Ang mahaba at tila latigo nitong dila ay bumaon sa leeg ng kaawa-awang hayop. Napasigaw si Leah sa kanyang likuran, ngunit agad na tinakpan ni Elian ang kanyang bibig. "Huwag kang maingay," bulong niya. Ang kanyang sariling boses ay nanginginig. Ang mas nakakagimbal kaysa sa mismong halimaw ay ang muling naging reaksyon ng mga taga-nayon. Tulad ng lindol, walang takot, walang gulat. Sa isang hudyat mula kay Lola Tala na ngayon nakatayo sa gitna ng plaza, ang mga lalaki ay kumilos. Hindi sila armado ng itak o sibat. Ang dala nila ay mga bayong na puno ng asin at mga palayok na may lamang abo. Sa isang organisadong paraan, pinalibutan nila ang lugar. Itinapon ang pinaghalong asin at abo sa lupa, sa mga puno at sa bubong ng mga bahay. Hindi ito isang gawa ng desperasyon. Ito ay isang ritual na paulit-ulit na nilang ginawa. Isang sabayang pagbigkas ng mga salitang hindi maintindihan ni Elian, ang umalingaw-ngaw, humahalo sa ihip ng hangin at sa pag-aspas ng pakpak ng aswang. Ang manananggal ay umalulong sa galit, tila nasusunog ang balat nito sa tuwing tumatalsik ang asin. Sa huling pagkakataon, bumulusok ito pababa, ngunit hindi para umatake, kundi para mabilis na umakyat paitaas at lumipad palayo, nawawala sa madilim na kalangitan. Nang matapos ang lahat, bumalik ang katahimikan. Ang naiwan na lang ay ang patay na kambing at ang amoy ng takot sa hangin.
Dahan-dahang lumingon si Lola Tala. Tumingin siya ng diretso sa bahay kung nasaan sila, na para bang alam niyang nanonood sila sa buong pangyayari. Naglakad siya palapit sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Halik kayo sa labas," sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas para marinig nila. Nag-aalangan man, lumabas sina Elian at Leah. Sinalubong sila ng matanda. Ang mga mata nito ay puno ng kakaibang karunungan. Itinuro ni Tala ang direksyon kung saan nawala ang manananggal. Ang mundo sa labas ng Malamon ay puno ng mga ganyang nilalang, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at may diin. Mga halimaw na nag-aabang sa dilim, handang manila ng mga walang kalaban-laban. Pagkatapos ay iginala niya ang kanyang kamay sa buong nayon, sa mga bahay, sa mga tao, sa lupang kanilang tinatapakan. Dito lang ligtas, dito lang sa Baryo Malamon, sa ilalim ng proteksyon ng aming pananampalataya, kami ay nananatiling buo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elian, na parabang nababasan niya ang bawat pagdududa sa kanyang isipan. "Nakita mo na?" tanong ng matanda. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Iyan ang kasamaang pinoprotektahan kami ng aming pananampalataya. At malapit na ang araw ng aming pasasalamat." Hindi man lang natinag si Elian sa paliwanag ni Lola Tala. Sa halip na makaramdam ng kaligtasan, lalo siyang nakaramdam ng panganib. Ang organisadong pagtataboy sa manananggal ay hindi nagpakita ng proteksyon. Nagpakita ito ng karanasan. Ang Baryo Malamon ay hindi ligtas mula sa mga halimaw. Sanay sila sa mga ito. Kinabukasan, habang ang mga taga-nayon ay abala sa pagkukumpuni ng mga maliit na pinsalang dulot ng lindol at sa paglilibing sa kambing na pinatay ng aswang, nakahanap si Elian ng pagkakataon. Alam niyang kailangan niyang makapasok sa malaking kamalig sa dulo ng nayon. Kung mayroong sikretong itinatago ang lugar na ito, sigurado siyang nandoon iyon. "Saan ka pupunta?" tanong ni Leah. Naabala sa paghahalo ng mga gamot na ipaiinom kay Kael. Ang lagnat ng lalaki ay hindi pa rin bumababa. "Maglalakad-lakad lang," sagot ni Elian, sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. "Titingnan ko kung may mahahanap akong pwedeng daanan palabas. Baka sakaling may maliit na landas na hindi nasira. Isa itong palusot." At alam niyang hindi lubusang naniwala si Leah, ngunit tumango na lamang ito, masyadong abala para makipagtalo pa. Ang plano niya ay simple, lumikha ng isang kaguluhan. May nakita siyang isang tumpok ng mga tuyong kawayan at kahoy sa likod ng isang bahay. Maingat siyang lumapit dito, tinitiyak na walang nakatingin. Mabilis niyang itinulak ang tumpok, na lumikha ng isang malakas na kalabog nang bumagsak ito. "Ano yon?" Sigaw ng isang lalaki mula sa malapit. Ilang mga taga-nayon, kasama na ang lalaking may itak na nagbabantay kagabi, ay agad na tumakbo patungo sa direksyon ng ingay. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis ngunit tahimik, tumakbo si Elian patungo sa kabilang direksyon, diretso sa kamalig. Ang pintuan, tulad ng inaasahan niya, ay nakakandado gamit ang isang makapal na piraso ng kahoy. Ngunit ang kahoy ay luma na. Gamit ang isang malaking bato, ilang beses niyang pinukpok ang dulo nito hanggang sa ito ay bumigay at bumukas. Pumasok siya sa loob at agad na isinara ang pinto. Nilamon siya ng kadiliman. Ang amoy sa loob ay nakakasulasok, isang pinaghalong amoy ng lumang dugo, nabubulok na halaman at insenso.
Kinapa niya ang kanyang bulsa at kinuha ang kanyang lighter. Sa isang kislap, nagkaroon ng maliit na apoy. Sapat lamang para bigyan siya ng kaunting liwanag. Hindi ito isang ordinaryong bodega. Walang mga palay o kagamitang pansaka. Sa halip, ang gitna ng silid ay inuukupa ng isang malaking bato na ginawang altar. Ang mga pader na gawa sa pinatigas na putik ay puno ng mga ukit at pinta. Itinaas niya ang lighter para makita ang mga ito ng mas malinaw. Ang kanyang dugo ay tila nanlamig sa kanyang mga ugat. Ang mga pinta ay nagkukwento. Isang kwento ng isang nilalang na natutulog sa ilalim ng lupa. Isang dambuhala at nakapulupot na ahas o dragon na walang mga mata. Tanging isang malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin. Ang bakunawa ng lupa. Sa isang panel, ipinapakita ang mga unang nanirahan sa baryo. Namamatay sa gutom at sakit. Sa sumunod, nag-aalay sila sa bakunawa. At sa huli, ipinapakita ang isang masaganang ani. Ang mga halaman ay malulusog at ang mga tao ay masaya. Habang ang bakunawa ay payapang natutulog sa ilalim. Pero ang huling pinta ang nagpatigil sa paghinga ni Elian. Ipinapakita nito ang isang ritual sa ilalim ng kalangitan na puno ng kidlat at bagyo. Ang mga taga-nayon ay nakapalibot sa altar. At sa ibabaw ng altar, may isang babaeng nakahiga, nakatali ang mga kamay at paa. Isang pari o pinuno ang may hawak na patalim, nakataas sa dibdib ng babae. At mula sa isang bitak sa lupa, ang bibig ng bakunawa ay nakaawang, naghihintay. Pinagmasdan niyang mabuti ang babae sa pinta. Mahaba ang buhok nito. At sa leeg nito, may nakasabit na isang kwintas na gawa sa pinatuyong mga halaman at bulaklak. Isang kwintas na katulad ng ibinigay ni Lola Tala kay Lia kaninang umaga, bilang tanda ng pasasalamat. Lia, bulong niya sa hangin, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat ay nag-ugnay-ugnay na. Ang pagdating nila, ang bagyo, ang lindol, ang araw ng pasasalamat, hindi sila iniligtas. Sila ay natagpuan. Si Lia ang napili. Bigla, may narinig siyang mga yabag sa labas, palapit sa kamalig. Mabilis, kailangan niyang magtago. Walang ibang mapagtataguan kundi isang hilera ng malalaking tapayan sa isang madilim na sulok. Mabilis siyang pumasok sa isa sa mga ito. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang dahan-dahan niyang inilalagay ang takip. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa labas kasama ang dalawang anino. Si Lola Tala at ang lalaking may itak. Sigurado akong may pumasok dito, sabi ng lalaki. Tingnan mong mabuti, utos ni Lola Tala. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pagiging mabait. Hindi maaring may makaalam. Hindi pa handa ang lahat. Kinakabahan, sumilip si Elian mula sa maliit na siwang ng takip ng tapayan. Nakita niya ang dalawa na nag-iinspeksyon sa paligid. Malinis naman, Tala, sabi ng lalaki pagkaraan ng ilang sandali. Baka guni-guni ko lang dahil sa pagod. Bumuntong hininga si Tala. Tila bahagyang nakahinga ng maluwag. Lumapit siya sa altar at hinaplos ang pinta ng babaeng iniaalay. Malapit na, bulong ng matanda, ngunit sapat na para marinig ni Elian. Ang lupa ay nagugutom na. Ang bagyo ay isang senyales. Tiyakin mong handa na ang manggagamot. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isipan ni Elian na parang mainit na bakal. Ang manggagamot, si Lia. Naghintay siya hanggang sa umalis sila at muling isara ang pinto bago siya lumabas sa tapayan. Nanginginig ang kanyang buong katawan,
Hindi dahil sa takot, kundi sa isang halo ng takot at nagngangalit na galit. Kailangan niyang mailayo si Leah dito. Ngayon na. Nang bumalik si Elian, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Leah dati. Isang desperadong takot na humahalo sa galit. Agad niyang hinawakan si Leah sa magkabilang braso. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at nanginginig. "Leah, kailangan nating umalis ngayon na," sabi niya. Ang kanyang boses ay mabilis at halos pabulong. Ang kanyang mga mata ay ligaw, paulit-ulit na sumusulyap sa pinto na parabang may nag-aabang sa labas. "Elian, ano ba?" Nagulat si Leah sa kanyang biglaang pagdating at marahas na kilos. Sinubukan niyang kumawala. "Nasasaktan ako. Kumalma ka nga." "Walang oras para kumalma," giit ni Elian, lalo pang humigpit ang hawak. "Napasok ko ang kamalig. Nakita ko ang lahat. Ang mga pinta. Ang ritual. Leah, ikaw ang kailangan nila. Ikaw ang iaalay nila." Ang mga salita ay tumama kay Leah na parang sampal, ngunit hindi sa paraang inaasahan ni Elian. Sa halip na maniwala, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng pagkadismaya. "Ano bang pinagsasabi mo? Isang alay? Elian, naririnig mo ba ang sarili mo? Ang mga tao dito ay tinulungan tayo. Si Lola Tala ang pinuno nila!" Putol ni Elian. "Huwag kang magpalinlang sa ngiti niya, Leah, ang kati niya, Leah. Isa itong bitag. Tayo ay nasa isang kulungan na gawa sa kabaitan," umiling si Leah. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ako naniniwala sa'yo. Pagod ka lang. Natatakot ka lang dahil sa mga nangyari. Dahil sa manananggal, pinapasok mo sa isip mo ang mga kuwentong bayan nila. "Totoo ito, Leah. Maniwala ka sa akin." Pagsusuma mo ni Elian, halos mabasag na ang kanyang boses. "Ang kwintas na binigay niya sa'yo, iyon ang marka. Marka ng malay." Napahawak si Leah sa kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang magandang kwintas na gawa sa mga halamang gamot na may mabangong amoy. Isang regalo. Paanong magiging marka ito ng kamatayan? Ang kanilang pagtatalo ay lumalakas, ang kanilang mga boses ay tumataas. Para kay Leah, ang sinasabi ni Elian ay isang kahibangan na dulot ng trauma. Para kay Elian, ang pagtanggi ni Leah ay isang pader na hindi niya kayang wasakin. Isang pader na magiging dahilan ng kamatayan nito. "Tapos na ako sa pakikinig sa'yo," sabi ni Leah sa wakas. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng sakit. "Mas pinipili kong magtiwala sa mga taong tumulong sa atin kaysa sa mga multola na nasa isip mo lang." Sakto sa pagtatapos ng kanyang mga salita, bumukas ang pinto. Si Lola Tala ay pumasok. May dalang isang mangkok na umuusok. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. "Narinig ko ang inyong pagtatalo, mga anak," sabi niya sa malumanay na boses na iyon na nakapagpakalma kay Leah kanina. "Huminahon kayo. Ang bagyo at ang mga nangyari ay nagbibigay ng mabigat na pasanin sa inyong mga isipan." Lumapit siya kay Leah. Inaalok ang mangkok. "Heto, Hija. Uminom ka nito. Sabaw ito ng mga piling dahon na pampakalma. Makakatulong ito sa pagod at sa mga nerbiyos." Tumingin si Elian sa mangkok pagkatapos kay Lola Tala at pabalik. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkatanto. "Wag!" sigaw niya. "Huwag mong iinumin yan, Leah. Lason yan." Ngunit para kay Leah, ito na ang pagkakataon para patunayan na mali si Elian. Ayan, pagod na siya sa pagdududa nito. Pagod na siya sa takot.
Tinitigan niya si Elian ng diretso sa mata. Isang tingin na puno ng pagsuway at pagkadismaya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang kinuha ang mangkok mula sa mga kamay ni Lola Tala. "Salamat po, Lola," sabi ni Lia. Hindi inaalis ang tingin kay Elian. At ininom niya ito, lahat. Isang matamis at mapait na lasa ang kumalat sa kanyang dila. Sa isang sandali, wala siyang naramdaman. Nakita niya ang itsura ng pagkatalo sa mukha ni Elian. Ngunit pagkatapos, ang mangkok ay tila bumigat sa kanyang mga kamay. Ang mga tunog sa paligid ay nagsimulang humina, na parabang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang mukha ni Elian na puno ng takot ay nagsimulang lumabo. Ang kanyang mga talukap ay bumigat. Nabitawan niya ang mangkok. Isang malakas na kalabog ang huling narinig niya bago siya nilamon ng kadiliman. "Lia!" Ang desperadong sigaw ni Elian ang huling pumasok sa kanyang kamalayan. Sinubukan niyang sumagot ngunit walang boses na lumabas. Wala ng lakas, wala ng kontrol. Naramdaman na lamang niya ang pagbuhat sa kanya ng malalakas na mga braso. Nang imulat ni Elian ang kanyang mga mata, nakita niya si Lia na walang malay na pinapasan ng dalawang lalaking taga-nayon. Sumugod siya, ngunit huli na. Dalawa pang lalaki ang humawak sa kanya. Ang kanilang mga braso ay parang bakal na pumipigil sa kanya. Wala siyang magawa kundi panoorin silang ilabas si Lia sa pinto. Si Lola Tala ay huminto sa may pintuan. Lumingon siya kay Elian na nagpupumiglas pa rin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay nawala na, pinalitan ng isang malamig at walang emosyong ekspresyon. Maranyang tinapik ang pisngi ni Elian. "Para ito sa ikabubuti ng lahat, anak." Pagkatapos ay isinara niya ang pinto. Iniwan si Elian sa kadiliman kasama ang mga lalaking humahawak sa kanya. "Ama sa kapasama mamokama." At ang tunog ng kanyang sariling puso na dinudurog, isang malakas na tulak. Bumagsak si Elian sa maruming lupa. Isinara ang isang mabigat na pinto. Ang tunog ng paglak nito ay parang isang hatol ng kamatayan. Naiwan siya sa ganap na kadiliman. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakatali sa kanyang likuran. Ang lubid ay magaspang at masakit, bumabaon sa kanyang balat sa bawat paggalaw. Sumandal siya sa malamig at mamasa-masang pader na gawa sa putik at bato. Isang silong, amoy lupa at nabubulok na kahoy. Doon, sa gitna ng katahimikan at dilim, bumuhos ang lahat. Ang kawalan ng pag-asa. Ang pagsisisi. "Lia!" Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay basag. Kasalanan niya ito. Kung naging mas maingat lang siya, kung nakumbinsi niya lang si Lia, kung pinukpok niya ang kanyang ulo sa pader, paulit-ulit, ang pisikal na sakit ay isang maliit na ginhawa mula sa emosyonal na pagdurusa na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Talo na siya. Ang babaeng mahal niya ay kinuha para ialay sa isang halimaw mula sa kailaliman ng lupa. At siya ay nabubulok sa isang madilim na butas, naghihintay na lamang sa kanyang sariling katapusan. Narinig niya ang isang kaluskos mula sa kabilang sulok ng silong. Agad siyang napahinto, nagantay. Baka isang dagalang. Ngunit ang kaluskos ay sinundan ng isang mahinang ungol at pagkatapos ay ang tunog ng isang taong gumagalaw. "Sino yan?" Tanong ni Elian. Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa dilim, mahina at paos. "Ang taong sinubukan niyong iligtas. Si Kael. Buhay ka.
Bulong ni Elian, hindi sigurado kung dapat ba siyang matuwa o mas matakot. Sa ngayon, sagot ni Kael. Narinig ni Elian ang tunog ng pagpupumilit, pagkatapos ay isang matinis na tunog ng napapatid na lubid. Pero hindi magtatagal kung mananatili tayo rito. Paano niya nagawang kalagan ang kanyang sarili? Isang anino ang dahan-dahang tumayo mula sa sulok. Kahit sa halos kumpletong kadiliman, nakita ni Elian ang balangkas ng katawan ni Kael. Mas matangkad ito kaysa sa inaakala niya at may kakaiba sa mga mata nito. Dalawang mata na bahagyang kumikinang sa dilim, parang mga baga na nag-aapoy. Napaatras si Elian hanggang sa mapasandal siya ng husto sa pader. Ang takot na naramdaman niya kanina ay walang-wala kumpara sa primal na takot na gumagapang ngayon sa kanyang gulugod. Ang mga mata na iyon, hindi iyon mga mata ng tao. Huwag kang matakot, manggagamot, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay malalim at tila may dagundong. Hindi ikaw ang kailangan ko. Ano ka? Hirap na tanong ni Elian. Ang anino ay humakbang palapit. Nakita ni Elian ang mahahabang kuko na unti-unting lumalabas sa dulo ng mga daliri ni Kael. Nakita niya ang anino ng isang bagay na matulis sa likod nito. Ako ang dahilan kung bakit nag-aalay ang baryong ito, sabi ni Kael. Ako ang kinakatakutan nila, kaya't kailangan nilang pakainin ang mas malaking halimaw sa ilalim. Tinatawag nila kaming aswang. Aswang. Ang salita ay tumama kay Elian na parang kidlat. Ang mga kwento, ang mga alamat, ang manananggal kagabi. Ngayon, kasama niya sa isang silong ang isa sa mga ito. Ngunit may mali. Kung si Kael ay isang aswang, bakit siya tinulungan ni Nalia? Bakit siya hinuli ng mga taga-nayon? Tila nabasa ni Kael ang mga tanong sa kanyang isipan. Hindi lahat ng halimaw ay magkakatulad, manggagamot. Ang pamilya ko, kami ang mga tagabantay. Mga bantay. Isinumpa kaming magkaroon ng ganitong anyo, ngunit ang aming tungkulin ay panatilihing tulog ang mga sinaunang nilalang tulad ng Bakunawa. Sinusubukan kong pigilan ang ritual na ito, ngunit naunahan nila ako. Sinalakay nila ako sa gubat. Isang aswang na pumipigil sa masamang ritual. Isang halimaw na nagpoprotekta sa mga tao mula sa mas malaking halimaw. Ang lahat ay baligtad. Ang lahat ng pinaniniwalaan ni Elian ay gumuho. Kailangan nating iligtas si Lia, sabi ni Elian. Ang kanyang desperasyon ay nanaig sa kanyang takot. Siya ang kukunin nila. Alam ko, sabi ni Kael. Lumapit ito sa maliit at may rehas na bintana sa itaas ng silong. Sa isang iglap, isang nakakagulat na pagpapakita ng lakas. Hinawakan ni Kael ang dalawang bakal na rehas. Snap! Ang tunog ng bakal na nababali ay umaling-aungaw sa maliit na silid. Biningkong ni Kael ang mga rehas na parabang mga tuyong sanga lamang, lumilikha ng sapat na espasyo para makalabas ang isang tao. Napatingin si Elian na ang may pagkamangha at takot. Ang lakas na iyon. Tulungan mo akong kalagan, sabi ni Elian, muling nagpupumiglas sa kanyang mga tali. Lumapit si Kael at sa isang mabilis na paghila, mubamata sa masatay naputol ang lubid na nakatali kay Elian na parabang papel lamang. Hinihilot ni Elian ang kanyang mga namanhid na pulso habang nakatingin sa nilalang sa kanyang harapan. Isang kaalyado, isang nakakatakot, hindi inaasahang kaalyado. Paano natin siya ililigtas? Tanong ni Elian. Ang buong baryo ay laban sa atin. Armado sila, marami sila. Tumingin si Kael sa labas ng nabaling rehas,
patungo sa direksyon ng bahay ni Lola Tala na bahagyang natatanaw. Ang kumikinang niyang mga mata ay kumitid. Hindi natin sila kaya sa lakas, sabi ni Kyle. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng isang nakakatakot na determinasyon. Kailangan natin ng isang bagay na mas mahalaga sa kanila kaysa sa buhay nila. Naintindihan agad ni Elian ang ibig sabihin ni Kyle. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanya, hindi dahil sa sinabi, kundi dahil sa kung ano ang hindi sinabi. Ang tingin ni Kyle patungo sa bahay ni Lola Tala ay may iisang kahulugan lamang. Chito. Ang nag-iisang apo ng pinuno ng baryo. Ang batang lalaki na may mga matang puno ng inosenteng kuryosidad. Hindi. Mabilis na sagot ni Elian, umiling habang umaatras. Hindi natin gagawin yon. Isa lang siyang bata. Wala siyang kinalaman dito. Humarap si Kyle sa kanya. Ang kumikinang na mga mata nito ay tila mas nag-aapoy sa dilim. Wala ring kinalaman dito ang kasintahan mo, malamig na sagot nito. Pero siya ang nakahiga ngayon sa altar. Naghihintay na lapain ng isang Diyos-Diyosan ng putik. Pumili ka, manggagamot, ang buhay ng isang bata o ang buhay ng babaeng mahal mo. Ang tanong ay parang isang suntok sa sikmura ni Elian. Bawat hibla ng kanyang pagkatao, bawat aral na natutunan niya bilang isang manggagamot na nangakong magliligtas ng buhay, ay sumisigaw ng hindi. Ang paggamit sa isang inosenteng bata bilang pain, bilang panangga, iyon ay isang kasamaan na katumbas ng ginagawa ng mga taga-baryo. Ngunit pagkatapos, ang imahe ni Leah ay sumulpot sa kanyang isipan. Ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa, ang paraan ng paghawak niya sa kanyang kamay, at ang huling tingin ng pagkadismaya sa kanyang mga mata bago siya mawalan ng malay. Isang tingin na kasalanan ni Elian. Ang pag-iisip na ang katawan ni Leah ay dudurugin, na ang kanyang buhay ay magiging kabayaran para sa kasaganaan ng isang baryo ng mga panatiko. Iyon ay isang sakit na mas matindi kaysa sa anumang sugat. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang madilim na sulok ng kanyang isipan, isang pinto ang bumukas. Isang pinto patungo sa isang lugar na hindi niya inakalang mararating. Ang lugar kung saan ang tama at mali ay nagiging malabo. At ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan. Paano? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Basag sa bigat ng desisyon. Paano natin gagawin? Nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Kyle. Isang pahiwatig ng respeto sa isang taong handang tumawid sa isang mapanganib na linya. Kailangan nating maghiwalay, paliwanag ni Kyle. Ako ang gagawa ng ingay. Lilikha ako ng kaguluhan sa kabilang dulo ng baryo. Isang bagay na hindi nila maaaring balewalain. Habang ang atensyon nila ay nandoon, ikaw ang papasok sa bahay ni Tala. Bakit ako? Dahil ikaw ay tao, sagot ni Kyle. Ang amoy ko, kahit anong gawin ko, maamoy ako ng mga hayop at ng mga sensitibong tao sa baryo. Ang amoy mo ay ordinaryo. Magagawa mong makalapit ng hindi napapansin. Ngunit kailangan mo pa rin itong gawin. May kinuha si Kyle mula sa isang maliit na supot na nakatali sa kanyang baywang. Isang maitim at tuyong ugat ng halaman. Ang amoy nito ay masangsang at mapait. Ipahid mo ito sa sarili mo, sa iyong balat, sa iyong damit, utos ni Kyle. Itatago nito ang amoy mo bilang tao. Para sa kanilang mga pandama, magiging parang hangin ka lang. Kinuha ni Elian ang ugat. Ang magaspang na tekstura nito ay kakaiba sa kanyang palad. Ito na.
walang atrasan. Nagmasid sila mula sa nabaling rehas, pinag-aaralan ang galaw sa labas. Ang mga taga-nayon ay abala sa paghahanda. May mga nagsisiga ng mga sulo, may mga nagdadala ng mga kakaibang instrumento. Ang hangin ay napupuno ng tunog ng mababang pag-awit. Ang parehong nakakakilabot na himig na narinig ni Leah. Ang ritual ay malapit nang magsimula. Sa hudyat ko, sabi ni Kael, kapag narinig mo ang sigaw ng mga hayop, iyon na ang oras mo. Dumiretso ka sa bahay ni Tala. Kunin mo ang bata at dalhin mo siya sa may lumang puno ng balete sa gilid ng gubat. Magkita tayo roon. Itinago ni Elian sa kanyang bulsa ang isang matulis na piraso ng bakal na nabali mula sa rehas. Hindi ito gaanong kalaki, ngunit sapat na para maging isang sandata kung kakailanganin. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa pag-aalaga at pagpapagaling, ay nanginginig habang hawak ang malamig na bakal. Sino na siya ngayon? Isang manggagamot? Isang tagapagligtas? O isang kidnapper? Isang halimaw na katulad din ng mga kinakalaban niya? Wala nang panahon para sa mga tanong. Tumingin siya kay Kael at tumango. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng determinasyon na bapaan na siya na nagtatago sa nagwawalang takot at pagsisisi sa loob, sa ilalim ng madilim na kalangitan, at sa saliw ng nagbabantang awit. Hinintay nila ang perpektong sandali para isagawa ang isang plano na isinilang mula sa kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Nagsimula ito sa isang nakakabinging katahimikan. Ang awit ng mga taga-nayon ay biglang huminto. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Bawat isa sa baryo Malamon ay nakiramdam. May isang bagay na mali. Pagkatapos, isang sigaw. Isang nakakapanindig balahibong sigaw na hindi galing sa tao. Sigaw ito ng isang kalabaw na nasa sukdulan ng takot, sinundan ng sunod-sunod na alulong ng mga aso at pagwawala ng mga kambing. Iyon na ang hudyat. Ngayon na, bulong ni Kael bago ito nawala sa dilim na parang isang multo. Si Elian ay kumilos. Mabilis siyang umakyat palabas ng silong. Ipinahid niya sa kanyang buong katawan ang mabahong ugat. Pinilit niyang huwag pansinin ang amoy. Kailangan niyang mag-focus. Ang buong baryo ay nasa estado ng gulat. Ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa kulungan ng mga hayop, kung saan ang mga sulo ay nagsisimulang magtakbuhan. Narinig niya ang mga sigawan. Aswang! May aswang sa kulungan! Perpekto! Sa ilalim ng pagkakataong ito, tumakbo si Elian. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng tunog sa maputik na lupa. Gumalaw siya sa mga anino, sa pagitan ng mga bahay, palapit ng palapit sa tirahan ni Lola Tala. Ang bahay ay halos walang bantay, maliban sa isang matandang lalaki na naiwan sa may pintuan. Kailangan niyang makahanap ng ibang daan. Umikot siya sa likod. May isang maliit na bintana, bahagyang nakabukas para pumasok ang hangin. Ang silid sa loob ay madilim. Ang silid tulugan. Puno ng pag-iingat. Dahan-dahan niyang itinulak ang bintana at pumasok sa loob. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay mas malakas kaysa sa kulog sa labas. Sa isang maliit na higaan sa gitna ng silid, nakita niya si Chito. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ang kanyang paghinga ay payapa, walang kamalay-malay sa kaguluhan sa labas at sa panganib na nasa loob mismo ng kanyang silid. Sa iyangamahanan sa isang iglap, nag-alinlangan si Elian. Ang inosenteng mukha ng bata, paano niya magagawa ito? Si Leah.
Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nag-aapoy. Iwinaksi ang lahat ng pagdududa. Maingat niyang binuhat ang bata. Nagising ito ng bahagya. Umungol. Ngunit hindi nagsisigaw. Marahil ay dahil sa Marahil ay dahil sa amoy ng ugat na ipinahid ni Elian sa kanyang sarili. Isang amoy na tila nakapagpapakalma o nakapagpapalito. Ikinulong ni Elian ang bata sa kanyang mga braso. Tinatakpan ang bibig nito ng may sapat na diin para hindi makasigaw ngunit hindi rin makakasakit. Shh! Bulong niya. Ang kanyang sariling boses ay nanginginig. Huwag kang mag-iingay, bata. Hindi kita sasaktan. Nagsimula siyang gumalaw pabalik sa bintana. Bawat hakbang ay parang 1 kilometro ang haba. Ang mga sigawan sa labas ay lalong lumalakas. Malinaw na hindi isang ordinaryong hayop ang umatake sa kulungan. Ginagawa ni Kael ang kanyang parte nang higit pa sa inaasahan. Nang malapit na siya sa bintana, bumukas ang pinto ng silid. Isang matinis na sigaw ang narinig niya. Isang katulong na babae ang nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Walang oras para mag-isip. Itinulak ni Elian ang babae ng malakas, sapat para matumba ito, at mabilis na tumalon palabas ng bintana. Magnanakaw, kinuha niya si Chito. Ang sigaw ng babae ay pumunit sa hangin, mas malinaw at mas malapit kaysa sa ingay mula sa kulungan. Nagsimula na ang habulan. Tumakbo si Ellen na parang wala ng bukas. Ang bigat ng bata sa kanyang mga braso ay nagpapabagal sa kanya. Sa likuran niya naririnig niya ang galit na sigawan ng mga taga-nayon. Ang mga sulo ay nagsimulang magbago ng direksyon mula sa kulungan patungo sa kanya. Ang kanilang atensyon ay nasa kanya na. Tulong, Lola! Umiiyak na sigaw ni Chito na ngayon ay ganap ng gising at nagpupumiglas. Patawarin mo ako, bata! Hingal ni Elian. Patuloy sa pagtakbo. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Ang putik ay nagpapahirap sa bawat hakbang. Nakita niya ang kanyang patutunguhan. Ang malaking puno ng balete sa gilid ng gubat. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Malapit na siya. Ngunit huli na. Mula sa iba't ibang direksyon, lumabas ang mga taga-nayon, may dalang mga sulo at itak. Napalibutan siya. Wala na siyang matatakbungan. Sa gitna ng bilog ng apoy at galit, huminto si Elian. Mahigpit na yakap si Chito. Ang bata ay humahagulgol na ngayon. Mula sa karamihan, isang anino ang lumitaw. Si Kael. Ang damit nito ay may mga punit. Ang kanyang mukha ay may mga galos. Ngunit nakatayo ito ng tuwid. Agad itong pumosisyon sa likod ni Elian. Ang kanilang mga likod ay magkadikit. Handa sa isang laban na imposible nilang mapanalunan. Ibigay mo ang bata, Elian. Sabi ng isang boses na puno ng lamig at awtoridad. Humiwalay ang mga tao at humakbang pasulong si Lola Tala. Ang kanyang mukha. Nawala na ang maskara ng isang mabait na lola. Ang nakatingin sa kanila ngayon ay ang tunay na talada. Isang mangkukulam na ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang pinuno na ang pagmamahal sa kanyang apo ay kasinlakas ng kanyang panatisismo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. Ibalik mo ang apo ko. Utos niya. Bawat salita ay may bigat ng isang sumpa. O manonood ka habang kinakatay ko ang babaeng mahal mo sa harap mo mismo. Itinaas niya ang kanyang kamay. 2 lalaki ang humila sa isang katawan patungo sa liwanag. Si Leah. Gising na ito, ngunit halatang mahina pa.
Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Nakatali ang kanyang mga kamay. Nakita niya si Elian na hawak si Chito at ang sakit sa kanyang mga mata ay tila mas matindi pa kaysa sa takot. "Elian, bakit?" Bulong niya, sapat lang para marinig niya. Doon, sa gitna ng isang bilog ng apoy, sa ilalim ng nagbabantang kalangitan, ang dalawang panig ay nakatayo. Si Elian, hawak ang buhay ng isang inosenteng bata. At si Tala, hawak ang buhay ng babaeng kanyang minamahal. Isang kaluluwa para sa isang kaluluwa, dugo para sa dugo. At sa ilalim nilang lahat, naramdaman ni Elian ang isang mahinang pagyanig. Ang lupa ay naghihintay sa kanyang handog. Walang naganap na negosasyon. Ang pagpapalitan ay isang tahimik na kasunduan na sinilyuhan ng mga matang nagbabaga sa galit at takot. Sa isang hudyat ni Tala, dinala si Elian at Kael, kasama ang umiiyak na si Chito, patungo sa isang direksyon. Palayo sa nayon, papasok sa isang madilim na landas na umaakyat sa bundok. Ang kanilang patutunguhan ay isang malawak na kuweba na tila isang nakangangang bibig sa gilid ng bundok. Ito ang lugar ng ritual, ang altar ng Bakunawa. Sa loob, ang liwanag mula sa mga sulo ng mga taga-nayon ay sumasayaw sa mga basang pader. Ipinapakita ang mga pinta na mas luma, mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa mga nakita ni Elian sa kamalig. Ang hangin ay mabigat at malamig, at sa gitna ng kuweba, naroon ang altar. Hindi ito isang mesang bato, kundi isang patag na bato na nasa gilid mismo ng isang malaking bitak sa sahig. Isang siwang na bumababa sa kadilimang walang sino man ang nakakaalam kung saan hahantong. Mula sa bitak na iyon ay humihinga ang isang hangin na kasing lamig ng kamatayan. May dalang amoy ng basang lupa at isang bagay na mas luma pa. Sa ibabaw ng altar na bato, nakatali si Lia. Ang kanyang mga mata ay gising na gising, puno ng luha. Nang makita niya si Elian, isang halo ng kaluwagan at matinding sakit ang gumuhit sa kanyang muka. Tumingin siya mula kay Elian patungo sa batang hawak nito at pagkatapos ay pabalik. Isang tahimik na tanong sa kanyang mga mata. "Bakit?" "Nandito na tayo, mangkukulam," sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay isang dagundong na umaling-awngaw sa buong kuweba. Ang kasunduan. Humarap si Elian kay Tala, pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. "Ibigay mo sa akin si Lia at ibibigay ko sa iyo ang apo mo. Walang masasaktan." Ngumisi si Tala, isang ngising walang bahid ng anumang kabaitan. "Walang saysay ang pagmamatigas mo. Manggagamot, ang lupa ay humihingi ng kapalit. Ito ang aming sumpa, ang aming kaligtasan. Isang buhay para sa isang baryo. Kabaliwan yan," sigaw ni Elian. Sa sandaling iyon, ang sahig ng kuweba ay muling yumanig. Mas malakas kaysa kanina. Ang mga maliliit na bato ay nahulog mula sa kisame. Mula sa bitak, isang mahinang ugong ang narinig, na parabang isang dambuhalang nilalang ang gumalaw sa kanyang pagtulog. Ang takot ay kitang-kita sa mukha ng lahat. Maging sa mga taga-nayon. "Oras na!" sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng pagkaapurahan. "Ang pagpapalitan. Ngayon na!" Itinulak ni Elian si Chito paharap. "Lia, pakawalan niyo siya." Dalawang lalaki ang nagsimulang kalagan si Lia. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang ugong mula sa ilalim ay lalong lumalakas. Nang makawala si Lia,
Itinulak siya ng isang lalaki patungo sa direksyon ni Elian. Kasabay nito, binitawan ni Elian si Chito. Ang bata ay tumakbo ng umiiyak patungo sa kanyang lola. Sa isang iglap, tila magtatagumpay sila. Si Lia ay tumatakbo palapit kay Elian. Si Chito ay ligtas na sa yakap ni Tala. Ngunit ang mga mata ni Tala ay hindi nagpakita ng kaluwagan. Nagpakita ito ng tagumpay. Nang makayakap niya ang kanyang apo, isang hudyat, isang simpleng pagtango mula kay Tala. Agad na kumilos ang lahat ng taga-nayon. Sabay-sabay silang sumugod, ang kanilang mga itak ay kumikinang sa liwanag ng sulo. Ang pagpapalitan ay isang patibong. "Elian!" sigaw ni Lia. Bago pa man makarating ang mga lalaki, isang mas malakas na pagyanig ang nagpatumba sa lahat. Ang bitak sa sahig ng kuweba ay nagsimulang lumaki. Ang mga siwang ay gumapang sa lupa na parang mga ahas. Isang nakakabinging dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Isang tunog na hindi gawa ng bato o lupa, kundi ng isang buhay na bagay. Isang nilalang na nagugutom. Sa gitna ng kaguluhan, tumawa si Lola Tala. Isang tawang puno ng kabaliwan at panatisismo. "Huli na ang lahat!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay. "Naririnig na ng aming Diyos ang pag-aalay." Sa isang mabilis na kilos, may kinuha siya mula sa kanyang baywang. Isang patalim na gawa sa itim at kumikinang na bato. Obsidian. At sa halip na umatake kina Elian, tumakbo siya patungo sa naguguluhang si Lia. "Hindi!" sigaw ni Elian. Ngunit huli na siya. Itinaas ni Tala ang patalim, handang ibigay ang handog na ipinangako sa lupa. Ang oras ay tila bumagal. Ang itinaas na patalim ni Tala, ang takot sa mga mata ni Lia, ang desperadong sigaw ni Elian. Ngunit bago pa man bumagsak ang obsidian na sandata, isang itim na anino ang dumaan na parang isang hagupit ng hangin. Roar! Isang dagundong na hindi galing sa lupa, kundi sa isang nilalang sa tabi nila. Sika. Hindi na siya ang lalaking may sugat sa silong. Ang kanyang katawan ay nagbago. Ang kanyang balat ay mas naging madilim. Ang kanyang mga braso at binti ay humaba at naging mas maskulado. Ang mahahabang kuko ay pumunit sa dulo ng kanyang mga daliri. Sa kanyang likod, dalawang malalapad at tila paniking pakpak ang biglang bumuka, pumunit sa kanyang damit. At ang kanyang mga mata, dalawang nag-aapoy na pula na nagliliyab sa galit. Ang tagabantay sa kanyang tunay na anyo. Sa isang malakas na pagaspas, sinugod ni Kael si Tala. Itinulak ito palayo kay Lia bago pa man tumama ang patalim. Bumagsak ang matanda sa lupa at ang patalim ay tumalsik sa gilid. "Sugod!" sigaw ng isang taga-nayon. Ang kanilang takot sa lindol ay napalitan ng panatikong galit. Doon nagsimula ang tunay na laban. Ang buong kuweba ay naging isang larangan ng digmaan. Si Kael, sa kanyang nakakatakot na anyo, ay sumalubong sa mga taga-nayon. Ang kanyang mga kuko ay parang mga patalim. Ang kanyang lakas ay hindi kayang tapatan. Bawat hampas niya ay nagpapalipad ng mga tao. Ngunit marami sila. Para sa bawat isang natutumba, dalawa ang pumapalit. Ang kanilang mga itak ay walang tigil na inihahampas sa katawan ng aswang. "Lia!" sigaw ni Elian. Ginamit ang pagkakataon para takbuhin at yakapin ang nanginginig na si Lia. "Kailangan nating umalis dito." Ngunit si Tala ay muling tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ang
ang kanyang target ay hindi na si Leah, kundi si Elian. Sumugod siya. Ang kanyang mga kuko ay parang mga bakal na handang dumukot. Nagsimula ang isang desperadong paglalaban sa pagitan ng manggagamot at ng mangkukulam sa gilid mismo ng lumalawak na bitak. Itinulak ni Elian si Leah palayo sa panganib. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas para iwasan ang mga atake ni Tala. Ang matanda ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa kanyang itsura. "Sinira mo ang lahat!" Sigaw ni Tala. Sinasampal at kinakalmot si Elian. "Ang sumpa ay mananatili. Mamamatay tayong lahat." Habang sila ay naglalaban, ang pagyanig ay umabot sa kanyang kasukdulan. Ang buong kuweba ay umuuga na parang malapit ng gumuho, at mula sa bitak, lumabas ito. Hindi isang buong katawan, hindi isang ulo, isang galamay. Isang dambuhalang galamay na gawa sa pinaghalong lupa, bato, at makakapal na ugat ang biglang pumitik palabas mula sa kadiliman. Sumunod pa ang isa, at isa pa. Ang mga ito ay gumalaw na parang mga ahas. Sinisira ang sahig ng kuweba. Hinahampas ang sinumang malapit. Ang bakunawa ay nagising. Ang mga taga-nayon ay napasigaw sa takot. Ang kanilang Diyos ay hindi isang tagapagligtas. Ito ay isang bulag na puwersa ng kalikasan, isang gutom na bibig. Isang galamay ang humampas patungo kina Elian at Tala. Nagpagulong si Elian, nakaiwas, ngunit si Tala, sa kanyang galit, ay hindi ito napansin. Ang dambuhalang galamay ay pumulupot sa katawan ng matanda. Itinaas siya nito sa hangin. Narinig ni Elian ang tunog ng mga nababaling buto. Ang huling nakita niya sa mukha ni Tala ay hindi galit, kundi purong gulat at pagkatanto sa kanyang pagkakamali. Sa isang nakakakilabot na sigaw, hinila ng galamay si Tala pababa sa bitak. Nilamon ng kadiliman. Pinutol ni Elian ang huling lubid sa mga paa ni Leah. "Tara na." Nagsimula silang tumakbo patungo sa labasan ng kuweba. Ang mga galamay ay walang tigil sa pagwasak sa lahat. Isang dambuhalang galamay ang humarang sa kanilang daraanan, handang humampas pababa. Wala na silang oras. Ngunit bago pa man ito bumagsak, isang itim na anino ang sumalubong dito. Si Kael. Gamit ang kanyang buong lakas, sinalo ni Kael ang hampas. Isang malakas na tunog ng pagkabali ang narinig. Napaluhod ang aswang. Ang isa niyang pakpak ay pilay at duguan. Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang pulang mga mata ay puno ng sakit at determinasyon. Sa isang huling pagsisikap, itinulak niya ang dambuhalang galamay palayo. Lumilikha ng isang maliit na siwang ng pagkakataon para makatakas sina Elian at Leah. Itinulak niya ang dalawa patungo sa labasan. "Umalis na kayo!" Sigaw ni Kael. Ang kanyang boses ay isang halo ng sigaw ng tawa at ungol ng halimaw. "Tatapusin ko ang sinimulan ng aking mga ninuno." Tumayo siya, kahit pilay at sugatan. Humarap siya sa lumalaking bilang ng mga galamay na gumagapang palabas ng bitak. Itinaas niya ang kanyang mga kuko. Iyon ang huling nakita ni Elian kay Kael. Isang isinumpang tagabantay na buong tapang na hinarap ang isang sinaunang Diyos, isang halimaw na namatay bilang isang bayani. Hinila ni Elian si Leah palabas ng kuweba. Ang mga sigaw ng mga taga-nayon, ang dagundong ng gumuguhong batowag at ang nakakabinging ugong ng bakunawa ay humahabol sa kanila, isang symphony ng pagkawasak. Hindi sila lumingon. Hindi nila kayang lumingon. Ang pagtakbo nila
Nilab pababa ng bundok ay isang malabong panaginip na puno ng putik, mga sanga na humahampas sa kanilang muka at ang patuloy na pagyanig ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang buong bundok ay tila nagrereklamo, handang gumuho anumang oras. Nang sa wakas ay marating nila ang patag na lupa sa gilid ng gubat, huminto sila, hinahabol ang kanilang paghinga. Doon, sa ilalim ng unti-unting pagliwanag ng kalangitan, nasaksihan nila ang katapusan ng Baryo Malamon. Hindi ito isang simpleng pagguho. Ang lupa mismo ay bumubuka. Ang mga bahay na dating kinatatayuan ng nayon ay isa-isang nilalamon, hinihila pababa sa isang malaking hukay na mabilis na lumalaki. Ang mga puno ay nababali na parang mga palito. Ang lupa ay umuungol, nagagalit, kinukuha pabalik ang handog na ipinagkait dito at sinisingil ang interes sa loob ng maraming siglo. Niyakap ni Elian si Leah na humahagulgol sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding trauma na kanilang pinagdaanan. Wala silang magawa kundi panoorin ang isang lugar na puno ng mga taong naging halimaw dahil sa takot na maglaho sa ibabaw ng mundo. Ang huling narinig nila ay isang malakas na tunog ng pag-impit, na parabang ang lupa mismo ay nagsara. Tinatatakan ang libingan ng Baryo Malamon at ng lahat ng sikreto nito. Pagkatapos, katahimikan. Ang bagyo ay tumila na. Ang mga ulap ay nagsimulang humawi. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanilang mga mukha, ngunit hindi ito nagdala ng init. Kundi isang malamig na paalala ng kanilang kaligtasan. Naglakad sila. Walang direksyon, basta palayo. Palayo sa lugar na iyon, palayo sa bangungot. Naglakad sila ng maraming oras hanggang sa marating nila ang isang lumang kalsada. Ang parehong kalsada kung saan nagsimula ang lahat. At sa di kalayuan, isang truck ng mga magtotroso ang huminto para sa kanila. Ang mga lalaki ay nagtanong, ngunit ano ang isasagot ni na Elian at Leah? Nagaling sila sa isang baryong nilamon ng lupa, na nakipag-alyansa sila sa isang aswang para labanan ang isang kulto. Sinabi na lang nilang na aksidente sila at naligaw sa gubat sa loob ng ilang araw. Isang kwentong mas madaling paniwalaan, isang kasinungalingan na nagpoprotekta sa kanilang sariling katinuan. Ilang buwan ang lumipas. Ang buhay sa syudad ay bumalik sa dati, ngunit hindi na sila ang dati. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay naghilom, ngunit ang mga pilat sa kanilang isipan at kaluluwa ay mananatili magpakailanman. Bihira na silang mag-usap tungkol sa nangyari. Minsan, sa gitna ng gabi, pareho silang magigising mula sa parehong bangungot. Ang tunog ng umuugong na lupa, ang imahe ng mga galamay na gawa sa bato, ang pulang mga mata ng isang bayaning aswang. Isang gabi, hindi makatulog si Elian. Tumayo siya para uminom ng tubig at nakita niya si Leah, nakatayo sa harap ng kanilang bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. "Ayos ka lang?" Malambing na tanong ni Elian, lumalapit sa kanya. Hindi agad sumagot si Leah. Tumingin lang ito sa labas. "Naaalala mo ba ang sinabi ni Lola Tala?" Tanong ni Leah sa mahinang boses, hindi pa rin lumilingon. "Na ang lupa ay may sariling pintig ng puso." Tumanggo si Elian, kahit hindi siya nakikita ni Leah. Minsan, pagpapatuloy ni Leah, "Pakiramdam ko naririnig ko pa rin ito." Humarap siya kay Elian.
Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang blankong canvas na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang mga mata ay tila mas madilim kaysa dati. Nananaginip ako, Elian, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ng lalaki. Nananaginip akong tinatawag ako ng lupa. At dito nagtatapos ang kwento nina Elian at Leah. Isang kwentong isinulat sa putik, dugo, at mga luhang hindi na matutuyo kailanman. Maraming salamat sa iyong pakikinig at sa pagsama sa akin sa madilim na paglalakbay na ito sa puso ng Baryo Malamon. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang bigat ng bawat desisyon ng mga tauhan. Naramdaman ko ang takot ni Elian, ang pagtitiwala ni Leah, at maging ang desperasyon ng mga taga-nayon na handang gumawa ng karumal-dumal para lang mabuhay. Ang pagsulat nito ay isang paalala na ang pinakamadilim na anino ay madalas na nagmumula, hindi sa mga halimaw na ating kinakatakutan, kundi sa mga halimaw na kaya nating maging kapag tayo ay nasadlak sa dilim. Ngunit sa gitna ng lahat ng lagim, sana ay may isang aral na manatili sa atin. Isang aral tungkol sa pag-ibig na handang tumawid sa hangganan ng tama at mali, sa tapang na matatagpuan sa mga hindi inaasahang nilalang, at sa pag-asang kahit gaano pa man kanipis, ay patuloy na sumisibol na parang sinag ng araw pagkatapos ng pinakamahabang bagyo. Ang bawat kwento ay nagiging ganap lamang kapag ito ay narinig at naramdaman. Kaya naman, nais kong marinig ang iyong saloobin. Ano ang tumatak sa iyong isipan? Anong bahagi ang nagpatindig ng iyong mga balahibo? Huwag mag-atubiling iwan ang iyong komento sa ibaba. Ang iyong mga salita ang nagsisilbing liwanag sa aking daan bilang isang manunulat. Hanggang sa susunod nating kwentong katatakutan, ako ang inyong lingkod, laging nagpapaalala. Mag-ingat sa mga lugar na hindi dapat matagpuan.